Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Hanap ni Johan Chua na baguhin ang istorya ngayong 2025 European Open Pool Championships kung saan siya at ang kapwa veteranong cue artist na si Carlo Biado ay kalahok na gaganapin sa Hills Hotel Sarajevo sa Bosnia and Herzegovina. Papasok ang 32 anyos na si Chua sa $200,000 na torneo na may layuning baguhin ang kanyang runner-up finish kay Mickey Kraus ng Denmark nitong nakalipas na taon na ginanap sa Fulda, Germany. Madali lamang sabihin pero mahirap gawin dahil may kabuang 250 players mula sa iba't ibang panig ng mundo kasama ang 128 professional players mula sa World 9-Ball Tour ang maglalaban-laban para sa $40,000 na papremyo para sa magkakampyon. Nailabas na ang draw para sa preliminary stage, subalit hindi pa nakalagay ang schedule kung saan makakatapat ni Chua ang local player na si Mustafa Hadzi Bajrik. Ang reigning World 10-Ball champion na si Biado naman ay makikipagsagupaan kay Al-Walid Khaled Al-Mudhayyan ng Saudi Arabia. Maglalaban-laban ang mga players sa double elimination preliminaries para sa isang pwesto sa 64-player knockout stage. Bukod kay Kraus na dedepensahan ang kanyang titulo, ilan sa mga kilalang players na kalahok sa torneo ay sina Francisco Sanchez Ruiz ng Espanya, Shane Van Boning ng Estados Unidos, Jason Shaw ng Great Britain, Ko Pinyi at Ko Ping Chung ng Chinese Taipei, Alyosius Yap ng Singapore at Eklent Kasi ng Albania. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ni Filipina tennis star Alex Ayala ang isang wildcard entry para sa Miami Open main draw. Isa ang 19 anyos na si Ayala sa 7 players na binigyan ng wildcard ng Women's Tennis Association o WTA para sa torneo na magsisimula sa Marso 18 na gaganapin sa Hard Rock Stadium sa Miami, Florida. Makikipagtagisan ng galing sa grupo ng 128 players, papasok si Ayala sa torneo bilang third seed sa mga wildcard entries. Kasalukuyang ranked number 140 sa WTA, naabot ni Ayala ang kanyang career high ranking na number 134 itong Enero lamang. Dahil sa kanyang determinasyon at agresibong baseline play, inaasahan na ibibigay ni Ayala ang kanyang lahat sa Miami kung saan makakalaban niya ang mga magagaling na players sa buong mundo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinagmalaki ng University of Perpetual Help System Delta ang kanilang balancing opensa para gibain ang Lyceum of the Philippines 71-39 at kunin ang unang pwesto sa team standings ng NCAA Season 100 Juniors Basketball Tournament na ginanap sa PhilOil Eco-Oil Center. Hindi pinigilan ng Junior Altas ang pag-atake at napaganda lalo ang kanilang record sa 4-1 habang naghahanap pa din ang Pirates ng panalo sa loob ng 5 laro. Pinangunahan ni LeBron James Daep ang Junior Altas sa nalikom nitong 11 puntos, 7 rebounds, 2 steals at 1 tapal habang nagrehistro naman si Jim Corpus ng 11 markers kasama pa ang 3 boards, 3 assists at 2 steals. Samantala, bumalik ang Mapua University mula sa 15-point deficit para takasan ang Arellano University 81-78 at makuha ang 2 magkakasunod na panalo.
Nakapagtala naman ng impresibong 20 puntos, 7 rebounds, 2 assists at 1 steal si Sean Salvador para sa Junior Braves, habang nagdagdag sina Yuri Duque at Rosel Del Pozo ng 16 at 15 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.